anak po niya ang nabiktima. Actually po kasama siya doon sa ating delegation, kaya lang po meron pong orientation para sa paghahanap buhay, so na-late po siya. So ganun po yung kalagayan ng mga pamilya na pinaslangan ng war on drugs. Maraming salamat po. Okay. At itong Police General, senior po sa amin yung kanyang report at sinasabi niyang meron daw pong ino-offer na reward ang ating gobyerno pag nakapatay ng drug dependent, drug suspect, peddler, user o trafficker. Isang babaeng nagtitinda ron at sinabi niya na meron siyang mga anak na napatay sa Tokhang sa Davao na 3, no? Puro teenager, magkakaibang panahon. At dahil po dyan, tinanong po namin siya, kung sakaling manalo si Pangulong Duterte, si Mayor Duterte bilang Pangulo sa darating na halalan, ano po masabi nyo? Ang sinabi po niya, naku, wag naman sana dahil babahan ng dugo sa ating kalye pagka nangyari yan. At di lang ang help siya. Ngayon naman ay gusto kong tawagin si Mr. Joel. Mr. Chair, Yes. pwede rin po bang, kasi po may isa po kaming nanay na nahuli. Dahil si Nanay Emily Soriano, pakitayo na lang po, anak po niya ang nabiktima. Actually po kasama siya doon sa ating delegation, kaya lang po meron pong orientation para sa paghahanap buhay, so na-late po siya. So ganun po yung kalagayan ng mga pamilya na pinaslangan ng war on drugs. Maraming salamat po. Okay po. I'd like to call now Mr. Joel Atrate of the Third World Studies Center, UP Diliman, to speak. Mr. Chairman, mga kagalang-galang nakasapi ng House Committee on Human Rights, magandang araw at salamat sa inyong imbitasyon na magbahagi ng aking kaalaman tungkol sa reported drug-related killings sa Pilipinas sa konteksto ng extrajudicial killings sa nagdaang administrasyon. Ang mga datos at impormasyon na nakapaloob sa pahayag na ito galing sa DAHAS Project ng Third World Study Center, College of Social Science and Philosophy, University of the Philippines, Diliman. Ang DAHAS Project ay isang pananaliksik na nakatutok sa pagbibilang ng mga napabalitaang mga napatay dahil sa iligal na droga. Nagsimula ang DAHAS Project bilang isang proyektong akademiko noong 2018 na ang tanging layunin ay magbuo ng mga pamaraan kung paano mailalangkap sa isang database ang mga impormasyong nababasa noon mula sa mga balita ng pagpatay. Mula 2018 hanggang 2021, gamit lamang ang mga balitang nailathala sa Philippine Daily Inquirer, paunti-unti dahil sa iilan lamang ang gumagawa, pero tuloy-tuloy na binuo ng DAHAS Project ang isang database ng mga naiulat na pagpatay na may kinalaman sa iligal na droga. Para masama sa bilang, kailangang isa sa mga sumusunod ang nabanggit sa balita, na ang napatay sangkot sa isang operasyon, gawain o engkwentro na may kinalaman sa iligal na droga, na ang napatay napabalitang sangkot sa kalakalan ng iligal na droga, na ang napatay nakunan o nagmamay-ari ng iligal na droga ng mapatay, na ang napatay napabalitang kasamahan ng iba pang sangkot sa kalakalan ng iligal na droga, na ang napatay pinaslang ng mga pinaghihinalaang sangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Noong 2021, napagpasyahan naming isapubliko ang pagbibilang at nakakalap na datos ng DAHAS Project sa pamamagitan ng social media. Una namin itong inilunsad sa X, dating Twitter, gamit ang account na @DAHASPH. Sa ngayon, liban sa account sa X, ang lingguhang bilang ng DAHAS Project ay makikita at masusundan rin sa official Facebook page ng Third World Study Center, sa Instagram at sa Threads. Para sa pagbibilang simula 2021, kinakalap ng DAHAS Project sa pamamagitan ng online research ang lahat ng balita mula sa media tungkol sa mga pagpatay na may kinalaman sa iligal na droga. Dahil sa desisyong ito, minarapat rin ng proyekto na balikan ang mga inaitalanan nitong datos mula 2018 hanggang 2020 para sa mga taong 2016 hanggang 2020 at palawakin rin ang pinagbabasihang mga balita nito kagaya ng sa ginamit sa kasalukuyang running count ng DAHAS Project.
Pero dahil sa napakalimitadong mapagkukunan para tustusan ang saliksik at sa ilan lamang na gumagawa nito, hindi pa natatapos ang pangangalap ng karagdagang datos para sa mga taong 2016 hanggang 2020 ng DAHAS project at ang kaakibat na paglangkap nito sa database. Inaasahang aabutin pa sa katapusan ng taong ito para ganap na maihanda ang DAHAS database para ganap na maisapubliko online sa pamamagitan ng website na dahas.upd.edu.ph. Ang sitwasyong ito ang pangunahing pasubali at paliwanag kung bakit para sa pahayag na ito, 5,348 na bilang pa lamang ang naitala para sa mga pagpatay na may kinalaman sa illegal na droga. Bawat isa sa bilang na ito ay may kaakibat na pinagbatayang balita mula sa media. Sa katunayan, hanggang ilang taon yan? From mula po 2021 to... para po sa ngayon, ang bilang na pinaproject po dyan at isinumito ko sa komite ay sa kabuuan ng 2016 hanggang 2022. Okay. Sa katunayan, mula 2021, sa bawat post na nilalabas namin para sa aming lingguhang bilang ng mga naiulat na napapatay dahil sa illegal na droga, sa bawat kaso ng pagpatay, ito ay may kaakibat na listahan ng mga source na balita na nakalista sa aming website at maaaring maberipika ng sinumang interesado. So maaari niyo pong puntahan sa dahas.upd.edu.ph/sources. Para sa pagdinig na ito, ang sumusunod ang gustong bigyang patunay ng DAHAS Project. Una, hindi na imbento sa ilalim ng Administrasyong Duterte ang mga pagpatay na may kinalaman sa illegal na droga na maaaring ituring na extrajudicial killing o tahasang pagpatay ng mga ahente ng Estado sa isang naakusahan lamang na gumagamit o may kaugnayan sa kalakalan ng illegal na droga. Pero ang Administrasyong Duterte ang naglunsad ng malawakan at matagalang tahasang pagpatay sa mga sinasabing may kaugnayan sa illegal na droga. Malinaw na patunay dito ang bilang na ito. Mula Enero hanggang Hunyo 2016, may naitala lamang kaming 135 na napabalitang pagpatay na may kaugnayan sa illegal na droga. Pagpasok ng Administrasyong Duterte, sa unang 6 na buwan ito, 1,424 ang napabalitang napatay. Iyan ay 954% na pagtaas sa bilang ng napabalitang patayan. Pangalawa, sa 5,348 na aming nabilang ng mga napabalitang napatay dahil sa pagkakasangkot nito o nila sa illegal na droga, 3,554 o 66% dito ang gawa ng mga ahente ng Estado, partikular na ng kapulisan. Gawa naman ng mga hindi tukoy na mamamatay tao, kabilang ng mga riding in tandem, ang 1,425 na kaso ng napabalitang pagpatay o 27% ng kabuuan. Gayong hindi tukoy ang pagkakakilanlan ng mga pumatay, binabanggit sa kategoryang ito ang pagkakaroon ng saksi sa pagpatay o CCTV o mobile phone recording ng madugong insidente. May 237 namang naiulat o 4% ng kabuuan na ganap na walang pagkakakilanlan ang mga pumatay dahil ang bangkay ng mga nasawi ay iniwan o itinapon na lamang sa kung saan. Ito ang mga kaso ng body dumps na may mga karatula pang kasama o nakukunan ang bangkay ng illegal na droga o gamit para dito. Ang huling 2% o 122 na kaso ng pagpatay, pinasasangkutan ng mga salarin na hindi ahente ng Estado at tukoy ng mga saksi ang kanilang pagkakakilanlan. Ikatlong punto, sa bahagi naman ng mga napatay, 2,709 or 51% ang pinaratangang mga tulak o pusher. Naging nakamamatay rin ang pagkakaroon ng dating record ng paglabag sa batas sa illegal na droga o ang mapabilang sa mga watchlist na naging kausuhan sa nakaraang administrasyon. 1,831 or 34% ng mga napaulat na napatay dahil sa illegal na droga ang may ganitong record. Ang mga sinabing high-profile target na napatay umabot sa 353 o 7%. Ang mga pinaratangang user, 195
o 4%. Ang huling 5% o 260 sa mga napatay ay kinabibilangan ng mga dadamay lamang sa mga naganap na patayan at ng mga ahente ng Estado na napatay sa mga inkwentro o operasyon na may kinalaman sa ilegal na droga o di umano pinaghigantihan ng mga natamaan sa giyera kontra droga ng gobyerno. Kabilang na rin dito ang mga kinilala bilang asset ng mga pulis. Pang-apat na punto. Next slide please. Doon po papunta sa may pie chart. Next. Ito po. Okay, salamat. Mula 2016 hanggang 2018, ang Metro Manila ang sentro ng mga napapaulat na pagpatay na may kinalaman sa illegal na droga. Sinusundan ito ng Bulacan at Cebu. Sa simula, 45.2% ng mga pagpatay ang nagaganap sa Metro Manila. Sa sumunod na taon, 2017, bumaba ito sa 39.3%, pero kitaan naman ng pagtaas ng bahagdan ang Bulacan na noong 2016 ay 9.9% lamang ang bahagi sa mga napapaulat na napatay na may kaugnayan sa illegal na droga. Taong 2018, 19.3 na lamang ng mga napapatay ang nangyayari sa Metro Manila. Tuluyan itong bumaba sa 11.3 noong 2019. Ang Bulacan ang top hotspot noong 2019. Next slide po. Ang Bulacan ang top hotspot noong 2019 kung saan nagganap ang 21% ng mga pagpatay. Ang Metro Manila, 11.3%, Cebu, 10.2%, Nueva Ecija, 10% ang sumusunod sa Bulacan. Panglimang punto, nang magsimula ang pandemic noong 2020, mula sa dating daan-daan bawat taon, libo-libo sa bawat taon, sa mahigit 200 na lamang ang naiulat na napatay na may kaugnayan sa illegal na droga. Ang sumusunod ang mga pangunahing hotspot sa unang taon ng pandemic. Bulacan, 15.6%, Metro Manila, 13.5%, South Cotabato, 8.3%, Cavite, 8%, at Cebu, 5.9%. Taong 2021, ang unang masama sa pangunahing sentro ng patayan ang Nueva Ecija. Pumangalawa ang Nueva Ecija, 13%, sa Metro Manila, 16.7%, kasama na ang iba pang mga probinsya na matagal ng top hotspot gaya ng Bulacan, 8.2%, Cavite, 8.1%, at Cebu, 6%. Panghuling punto. Last slide, please. Sa huling taon ng Administrasyong Duterte, kapansin-pansin ang pagkakasama ng mga lalawigan sa Kabisayan at Mindanao sa top hotspots ng mga pagpatay na may kinalaman sa illegal na droga. Cebu, 14.2%, Metro Manila, 13.3%, Negros Occidental, 12.3%, at Davao del Sur, 8.3%. Magpapatuloy ang ganitong kalakaran sa sumunod na taon, 2023, kung saan ang Davao del Sur, partikular ang Davao City, ang pangunahing sentro ng patayan na may kinalaman sa illegal na droga. Ito ay 18.5%, sinusundan ng Cebu, 15.8%, Metro Manila, 12.4%, Iloilo, 6.7%, at Negros Occidental, 6.1%. Para iba yung patunayan at bigyan ng detalye ang mga kalakarang ito tungkol sa mga napabalitang mga pagpatay na may kinalaman sa illegal na droga sa Pilipinas mula 2016 hanggang ngayon. Kalakip ng pahayag kong ito ang 3 annexes na pinakita ko na rin na naglalaman ng kinalap na datos ng aming proyekto. Ang aking pahayag at ang mga annexes ay naisumit ko na sa House Committee on Human Rights. Maraming salamat po. Mr. Chair, meron lang Yes, point of Ombudsman. information lang. Are those data came from PNP as well? Hindi po, ang proyekto po namin ay gumagamit po ng lahat ng available na balita tungkol sa pagpatay. So parang kinolate nyo lahat ng mga Opo. datos. But yung data po na galing po sa PNP was also part of the Hindi po. collated. Qualification lamang po. Aha. Ang datos pong galing sa police ay yung datos na pinopost nila sa kanilang Facebook pages. Yung mga yon ay sinasama namin sa aming pagbibilang.
So yung datos po, kinuha po natin sa LGU, Sa balita po. sa balita. Sa balita. Opo. Okay, okay. Pero hindi po kayo kumuha ng mga datos galing sa, di ba pag may mga namamatay, meron po kasi sa ano yan, sa civil registrar. Hindi po. Sa katunayan So it's po, all about the news. ito po, balita Ang lamang. datos. Dahil 2 at 3 tao lamang at a time ang gumagawa ng proyektong ito. Wala po kaming kapasidad na mag-ikot. Okay, maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Ngayon naman po, gusto kong tawagin si Mr. Manuel Mugato na isang journalist upang siya naman po ang magsalita. You are recognized, Mr. Mugato. Maraming salamat po, Honorable Chairman. At maraming salamat po sa imbitasyon ng Honorable Committee on Human Rights. Ako po ay walang presentation pero narito po ako upang magbigay ng salaysay tungkol po sa ginawa ng Reuters News na ako po ay kasapi hanggang 2019 nung ako po ay mag-retire. Ang Reuters po ay gumawa ng maraming series, at least 10 series tungkol sa war on drugs ni Pangulong Duterte. At inimbestiga po kami sa loob ng 17 months. No? Nagsimula po ito noong Abril 2016 nung tumatakbo si Pangulong Duterte sa halalan. At natapos po ito noong December 2017. At ang series po ng Reuters ay nanalo po ng Pulitzer Prize noong 2018 sa international reporting. Ano po ba ang nilalaman ng aming investigasyon dun sa 10 special series na ginawa namin? Kami po ay sumasama gabi-gabi dun sa mga nakitang namamatay sa war on drugs nung first 6 months, no? From July 1, 2016 hanggang December 31, 2016, no? So ang ini-interview po namin ay mga witnesses, mga biktima, kaparian, ang mga pulis, ang mga funeral parlor, barangay, lahat po. Wala po kaming hindi ini-interview para makuha po namin all sides, no? Pati po ang office ng presidente, Pangulo Duterte, at ang PNP ay hinihingan po din namin ng komento sa aming investigasyon, sa aming susulat na report, no? Kaya masabi ko po na parehas ang aming reporting. Sa katunayan, si Pangulong Duterte po ay hindi po kailanman binatikos ang aming reporting, no? Sa 17 months. Ang madalas niyang binabatikos ay yung ABS-CBN, Inquirer, pati ang New York Times. Pero ang Reuters po ay kasi parehas po kami ay hindi po niya na binatikos. At isa po, lahat po ng report namin ay dumadaan sa abogado para masiguro po namin na hindi po libelous at wala pong hindi tamang reporting. At sa paggawa po namin ng report, pabalik-balik po ang ginagawang editing ng aming editor sa New York at sa Singapore. Kaya pulido po at masabi ko na totoo at wala pong halong publication ang aming ginagawang reporting. Ngayon po, nagsimula po ang aming report nung Abril, nung kami po ay may na-interview sa Bangkerohan Market sa Davao na isang babaeng nagtitinda ron. At sinabi niya na meron siyang mga anak na napatay sa Tokhang sa Davao na 3, no? Puro teenager, mga kakaibang panahon. At dahil po dyan, tinanong po namin siya, kung sakaling manalo si Pangulong Duterte, si Mayor Duterte bilang Pangulo sa darating na halalan, ano po masabi nyo? Ang sinabi po niya, naku, wag naman sana dahil babahan ng dugo sa ating kalye pagka nangyari yan. At nagdilang ang helpo siya dahil nung unang araw pa lang ni Pangulong Duterte sa Malacanang, marami na po ang namatay. Dahil po doon, nagkaroon po ng interes ang aming mga editors na gawan po ng special report ang war on drugs. At hindi lang po ang Reuters, no?
lahat po ng international news agency ay naging interesado dahil sa nangyayaring war on drugs sa Pilipinas. Kakaiba po siya, no? Kasi wala pong ganitong nangyari nung unang panahon. Nung panahon lang po ni Pangulong Duterte, nagsimula ang maraming patayan, no? At karamihan po rito ay may hirap, no? Karamihan po ng namamatay doon po sa mga depressed areas, no? At ang center po ng gravity nito yung Quezon City, Manila at Camanaba, lalo na po ang Caloocan, no? Yan po ay ayon sa aming datos, no? Kasi po nung first 6 months ng war on drugs, napakabait po ng ating kapulisan, no? Maraming salamat po sa kanila dahil lahat po ng report nila ibinibigay sa amin. May ballistic report, postmortem report, special report, update report, progress report, lahat po ng dokumento tungkol sa war on drugs ay binibigay po ng ating PNP. Kaya meron po kami na-compile na maraming dokumento at yan po ay nasa aming opisina. Ngayon po, nung nagkaroon ng kaso sa ICC noong April 2017, pinahal po ata ni dating Senador Sani Trillanes, nagsara na po ang gripo. Wala na po kami makuwang detalye, no? Kaya simula po noon, kanya-kanya na pong hanapan ng ebidensya at ng mga papeles. At kami po ay sinuwerte dahil meron pong isang retired police general na aming nakausap. At gumawa siya ng special report about the war on drugs. Siya raw po ay kinausap ng mga kaparian ng CBCP upang gawa ng report kung ano talaga ang sitwasyon sa ating Pilipinas, sa ating bansa. At itong Police General, senior po sa amin yung kanyang report at sinasabi niyang meron daw pong ino-offer na reward ang ating gobyerno pag nakapatay ng drug-dependent, drug suspect, peddler, user, o trafficker, no? So, naging interesado po ang aming opisina dahil sa kanyang report at ginawan po namin ito ng special report noong Abril 2017. Pero ang problema lang po, dahil siya po ay secondary source. Hindi po siya yung talagang gumagawa nung sabihin natin pagpatay, no? At hindi po siya yung talagang original source. Dahil ang kanyang report, meron siya binabanggit na 17 na PNP active officers na nagsasabi sa kanya at dinidetalye ang Oplan double barrel na ginagawa nung panahon na yon, no? So, siya po ay kinausap namin at sinabi namin na pwede bang iharap mo sa amin yung source mo para ma-interview namin, no? Matagal po namin siyang niligawan dahil natakot siya na baka ma-involve yung kanyang source at mapahamak dahil active duty, no? Pero sa huli pumayag siya, no? At dinala niya po itong PNP police officer na isang kapitan doon sa isang restaurant sa Green Hills, no? At doon po namin nakausap. At sinabi nitong kapitan na parang wala naman pong vigilante na pumapatay ng drug suspect. Kasi po, ang mga pumapatay ay sila rin, no? Sa katunayan, nung kausap namin siya, meron siyang pinakitang text message sa kanyang cellphone, no? Ang sinasabi rin sa text message, pwede ba alisin mo ang mobile patrol car mo sa gantong lugar, sa gantong oras, sa isang gantong araw? Kasi dadaan yung riding in tandem namin. Baka maengkwentro nyo. Yung pong text message niya ay galing sa isang koronel na head ng intelligence ng NCRPO at that time. So, dahil sa kanyang text na binigay, chinek po namin kung may nangyaring ganong insidente sa lugar na yon, sa ganong araw, sa ganong oras. At meron nang pong nangyaring ganong insidente, no? So, kapatunay lamang na ang gumagawa
ng mga riding in tandem during that time, police din. At sinasabi nga niya na kadalasan nung triggerman dun sa mga riding in tandem, mga baguhang police. Parang baptism of fire daw yun. No? Tapos, meron kaming nagawang storya, tinatawag na dead on arrival. No? Yung dead on arrival, kasi nung unang mga drug war operations, namamatay yung mga suspect, tapos inibisigan ng SOCO, no? Pero dahil nga yung pinakita na video kanina ni Attorney Conti na may tumatayo, no? Binago ng PNP yung kanilang modus operandi, no? Hindi na nila hinihintay yung SOCO. Dinadala nila yung kanilang victim sa ospital. Pero para makasiguro na patay yung kanilang victim, tinutuluyan na, no? Kaya ang interview namin sa mga doktor sa ospital, kung saan sila dinadala, karamihan daw ng biktima nabaril, malapitan. Paano po maalaman? Kasi may mga tattooing po sa katawan o sa ulo yung mga biktima, no? So, ibig sabihin, para wala nang ebidensya, tinutuluyan na yung mga victims, no? At ang isa pang kiniwento sa amin nung kapitan, nung una raw, pagka sa SOCO, pinapakita nila yung baril hawak nung napatay na victim, no? Pero sa totoong buhay daw, pag barilan ka, hindi mo hawak yung baril, no? So, ang ginawa nila, binago nila yung kanilang style, no? Na nakatilapon yung baril ng konti. At ang problema lang, minsan kasi pagka hawak-hawak ng baril, yung namatay left-handed pero ang baril nasa kanan, no? So talagang marami pong isinalawat sa amin yung police captain na nagpapatunay na talagang nai-involve po ang ating kapulisan sa war on drug dahil po merong reward system na binibigay ang ating gobyerno. So, yung po siguro ay isang motibasyon. Yun ba yung quota system? Kasi ang sabi po, kung hindi police ang papatay, meron pong mga sibilyan na inuupahan sila para gawin ito, no? So, yun po ay nakalitalye sa aming 10 special report na makikita niyo po sa internet, no? Sa Duterte's War on Drugs. So, Meron po kayong special report, written special report doon. 10 po yun, Your Honor. Can you please submit that to us also? Opo. Salamat po. Thank you. Mr. Speaker, I also would like to say na ito pa lang si Mr. Bogato ay merong Pulitzer Prize Award, no? Congratulations War po on sa Drugs. inyo. Oo, okay. Chairman, Yes, Congressman. in the spirit of transparency, kasi nag-generalize natin yung lahat ng mga PNP. Kasi he mentioned about a certain general, a certain captain, and Yes. a certain colonel. Are you in liberty to tell the names of these general and captains and colonels and 17 active PNPs, considering that the organization is the totality of our organization are being generalized. I think it's incumbent upon this hearing to name the names of these police officials. Otherwise, yung pong moral ng ating pong mga kapulisan ay maapektuhan. Are you in liberty to divulge the name of those officials that you have talked with? Alam niyo po, kami pong journalist hindi po namin divulge yung aming sources. In that case, Mr. Chairman, you are putting our organization in jeopardy because Pero yung retired general, the totality of your manifestation naming a certain general and a colonel and a captain will put the organization in bad faith, and that's the reason why this representation would like to ask, even if you have if you are being constrained to tell your source,
maybe, Mr. Chairman, in the executive session, may bigay niyo po sa amin para naman sa ganon ay ma-relieve din yung ating pong mga kasamahan sa organisasyon. We all know that there was indeed 6,000 deaths sa EJK. And according sa mga news ay involved ang how many percent? 52% are police related. So, but of course, hindi naman po sila lahat, di ba? And that's the reason why we are asking this. Your Honor, yung retired na police general, pwede ko bang banggatin dahil siya po ay namatay na. Pero yung mga active duty, Parang si Morales lang yan, brother. pinoprotektahan po namin. Yung, Sige, pwede po ba malaman ang pangalan? si General Rodolfo Mendoza. Rodolfo Mendoza. Opo. Siya po ay Dating intelligence officer ng PNP. yun po yung nakausap din po ninyo. Siya po ang main Main source. namin. How about the Oo. colonel that you were mentioning a while ago and also the captain? Ay, buhay hindi pa, po kasi buhay pa. buhay pa ho, tsaka active pa eh. At saka yung 17 na active Yung PNPs. 17 active, hindi po niya binigay sa amin ng mga pangalan. Kasi pinoprotektahan din po niya yung identity. Pero yung nagsabi po ng reward system is the kapitan. Hindi po, si General. Si General nagsabi. Oo. Sumalangit nawa ang kanyang Mm. ano. Anyway, yun lang po Mr. Chairman kasi medyo I hope you understand the Opo. predicament. Being the chairman of the public order and safety, I have to protect the organization as well. And although marami kami mga bad eggs sa organization, we are cleansing the organization. But with this statement that you have mentioned in this committee, I'm sure the morale of our organization will be much lower, no? And that's the reason why sana po mapangalanan natin tong kapitan saka yung colonel para nang sa ganon ma-relieve naman po yung mga active pa po ba yung yung kapitan Active pa po eh. hanggang ngayon? Opo. And the colonel active pa rin? Opo. Palagay ko yung colonel naging general na at yung kapitan colonel na. So, Can you pinapangalagaan po namin yung identity nila kasi ayaw po namin silang mapahamak. Oh yeah, okay. I will yield to the wise wisdom of our chairman with regards to the naming of this police official. Mr. Katulad Chairman. po ng sinabi niya, pwede niyo ba sabihin na executive session? Mahirap po baka mapahamak sila. Okay.